Kamusta fire signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang kapalaran mo gamit ang tasa reading. Ibig sabihin nito ay merong sitwasyon na kailangan i-analyze mo or suriin ng may pag-iingat para yung resulta ay merong lasting na solusyon. Kaya sinasabi ito para yung problema ay hindi ka nabalikan or hindi na maulit. At saka, makakaramdam ka rin or magagamit mo yung talas ng kutob mo na merong something na mangyayari. Pwedeng sa panaginip mo or base sa maririnig mo sa kapwa mo, dun ka magkakaroon ng hint. Yung talas ng kutob mo, napaka-importante niyan at saka makakatulong din sa iyo. At saka pinag-iingat ka rin na hindi ka mapag-usapan dahil sa skandalo. At saka huwag kang mag-alala kasi guided ka ng spirit guide mo sa mga magiging threatening sa tagumpay mo. O yung hindi mapasama yung relasyon mo sa kapwa. At saka meron ding issue na hindi naman talaga ikaw yung involved. Pero kakailanganin yung tulong mo, yung idea mo. Ang posibleng hihingi ng tulong sa iyo ay kaibigan mo or relatives. Maging maingat sa pagtulong na pati ikaw hindi madamay sa sitwasyon. At saka kaya ikaw yung nilalapitan kasi alam nung person at alam ng Diyos na ikaw yung makakatulong sa mga hadlang sa buhay ng person na ito. Yun yung isa sa mission mo sa lupa na tinulungan ka, nagkaroon ka ng idea, ganun din yung kailangan mong ibalik sa kapwa mo na nangangailangan ng tulong mo. At yung mga magandang nagagawa mo sa kapwa mo ay merong magandang gantimpala. At saka pinapakita rin dito na meron ka ng puputulin na koneksyon. Kasi nagkakaroon ng problema ang family mo. Uunawain mo yung bawat kampo. Pero isa sa kanila hindi ka na masyadong magiging close. Magkakaroon kasi ng pag-uusap or magkakaharap. Ang isa sa ipinapakita na problem ay selos, inggit, o kaya may mga personal issues na hindi tinatapos. Kumaga, tapos na pero inuungkat pa din. Dahil sa emosyon, pakikisama, may hirapan ka rin magdesisyon sa sitwasyon na ito. Pwedeng person mo ito, friend, or loved one na hindi mo talaga makakasundo, yung hindi ka maunawaan. Ilayo mo yung sarili mo sa ganitong person or sitwasyon kasi negatibo ang magiging dala sa iyo nito. Sa career mo or financial, wala namang masyadong problema dito kasi naaaksyonan mo naman at saka smooth yung flow ng career mo. At saka single ka man or nasa relationship, meron kang person na iniisip na gusto mong makasama. Sobrang namimiss mo siya. Ganon din yung pakiramdam ng person, namimiss ka rin niya at saka lalo na sa ganitong season. Hindi mo na kailangan isipin kung ano yung ginagawa niya or nasaan siya kasi soon magkakasama kayong dalawa. At kaya hindi rin kayo magkasama kasi may responsibilidad na dapat mas unahin. Pero andun yung kasabikan na pareho niyong nararamdaman. Alamin naman natin gamit ang mystical cards kung ano pa yung
ibang mensahe. Tumutuloy hanggang dito sa cards na ito na pareho yung nararamdaman ng person mo na kayo na yung tinadhana. Alam niyo yung feeling pero hindi mo alam kung ganun din ba yung nararamdaman ng person mo. Huwag kang mag-alala kasi pareho kayo ng naiisip at nararamdaman. Nagko-connect kahit malayo man. Itong card na ito ang nagsasabi na may mga pagkukulang yung person sa iyo. Pwedeng hindi pa naman kayo magkarelasyon or magkarelasyon na pero merong konting tampo. Pero kailangan mo magtiwala at saka magpatawad. Person mo man siya or magkaibigan pa lang kayo. At saka meron ding ilan na merong personal issues pero maaayos nyo rin ito. Itong third card na self-love, ito yung dapat mong pairalin sa sarili mo na bigyang pagpapahalaga or importansya ang sarili para yung nakuha mong positive energy ay maisishare mo sa kapwa mo. Lalo na't binanggit sa tasa reading na may mga issue na nasasali ka. Para positive yung magiging resulta ng mga desisyon na gagawin mo. Gamit naman ang tarot cards, alamin pa natin kung ano yung energy na masasagap natin para sa mga fire signs. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Kukuha ako ng 3 cards at saka 2 pang-clarify kung bakit pinakita yung 3 cards. 6 of Wands, the Hangman, King of Cups. Yung sinabi sa atin ng Diyos na love one another, yun yung ina-apply mo sa sarili mo. At saka kalma ka na person. Yung meron kang sapat na trabaho, kita, at saka marunong ka rin mag-analyze ng problem. Mas ginagamitan mo ng puso. Kung sa iba, yung emosyon ang mas nakakagulo sa situation, yung sitwasyon mo ay hindi. Nauuna man yung emosyon, fair ka sa mga decisions mo. Sa career or negosyo, maganda yung nagiging takbo nito. At saka napapansin din na kapag ikaw yung in charge or ikaw yung nag-aasikaso ng trabaho mo o kaya ng negosyo, mas natutuwa yung nasa paligid mo or customer. Kasi metikuloso ka at saka kalkulado mo yung sitwasyon. Kung sa career, tingin mo hindi ka masaya, ay tingnan mo muna or suriin mo muna yung sitwasyon. Kung bakit hindi ka happy sa trabaho mo bago maghanap ng bagong trabaho. Para sa ilang single, may potential person na nakilala mo na o kaya makikilala mo pa lang. Kahit na meron ka ng konting nararamdaman, yung feelings mo dun sa person ay pinipigilan mo. May posibilidad kasi na ang ilan sa inyo, yung person na nagustuhan mo, ay nakarelasyon yung kaibigan mo or karelasyon niya. Yung kaibigan or kakilala mo. At kahit na gusto ka ng potential person, ayaw mo na magkaroon ng relasyon sa kanya kasi malapit lang yung naging karelasyon niya. Yung bang nauuna yung ilang sa iyo, na tama naman yung decision mo.
Pero hindi pa rin talaga may iwasan na magkita kayo or magkausap. Para sa ilan na nasa relationship, yung umpisa ng relasyon nyo ay napakaganda at saka nagkakasundo kayo. Ito munang clarity na card ang alamin natin. The Moon. Pangalawang word na ito na pakinggan mo yung kutob mo or nararamdaman para makakaiwas ka sa posibleng problema. Meron kasing close na person sa iyo na naglilihim. At kapag dumating yung critical na sitwasyon, kailangan meron kang ibang pananaw para sa solusyon. Itong The Temperance, mas mag-move forward ka na sa alam mong may magandang offer or positive na future para sa iyo kahit na makaranas ka man ng iba't ibang challenges or hardships sa buhay. Kasi magiging pamilyar na sa iyo kung ano man yung mga darating na problema. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, ang tingin mo ikaw yung mas hindi masaya sa nangyayari sa relasyon nyo ng person mo. Kailangan nyo mag-usap ng person mo kasi meron ding issue ang person mo or meron siyang napapansin sa iyo na hindi niya pa nasasabi. At saka ang isa sa ayaw ng person mo, yung taong gusto niya pa yung nag-i-ignore sa kanya. At saka itong person mo may pagka-sensitive. Mas ginagamit niya yung puso niya kaysa sa isip niya. Marami siyang maling akala, kaya kailangan niyo mag-usap para maintindihan mo kung ano yung pinanggagalingan niya. Kasi maayos nyo naman ito ng person mo. Kailangan mo lang alamin kung ano yung weakness niya. Knight of Cups, Two of Wands, at the Devil. Kung nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng person, siya din naman yung umaamo sa iyo. At saka may posibilidad na magkalayo kayo ng person mo ng lugar o kaya tinitirahan, kaya ganito na lang yung person mo na magtampo. At kahit hindi ka happy, sinusunod mo na lang yung person mo sa pagmamanipula niya, sa kung ano yung gusto niya, pero hindi palaging ganon. Kasi may mga gawain ka din hindi mo agad-agad mapupunan yung gusto niya. Lalo na kung hindi ikaw yung may hawak ng oras mo. Para naman sa financial, ang ilan sa inyo, meron ka ng matagal na hinihintay pero hindi pa dumarating, yung bang nade-delay. O kaya kung dumating man, hindi naman buo. Pero kahit na ganito yung sitwasyon, makakayanan mo pa rin ibalanse or yung magawang financially stable ka. Kasi makakagawa ka ng mas epektibong paraan. At saka kahit na holiday ngayon, ay pinapangunahan ka na ng mga cards na iwasan maging maluho o kaya yung sobra sa paggastos. Kasi sa mga susunod na buwan, kakailanganin mo ng financial. May mga person na ang gusto mong makarelasyon ay same gender. Makikilala mo itong person na ito habang nasa ibang lugar ka o kaya nasa bago kang lugar na titirahan mo. May mangyayari sa inyo na physical contact. Mag-ingat sa ganitong person kasi yung person ang batayan niya yung physical contact sa pakikipagrelasyon. Kapag wala nito, iba na yung pakitungo niya sa iyo. Mas piliin mo yung person na magseseryoso sa iyo kahit na wala man mangyari sa inyo.
Itong Five of Pentacles ay pangalawang card na hindi ito yung tamang panahon para sa biglaang desisyon. At saka humingi ka rin ng opinyon sa mga taong mapagkakatiwalaan mo. Para mas lumawak yung kaalaman mo at saka pananaw sa sitwasyon. Kasama na rin dyan yung tamang pagmamanage ng financial mo. Kaya nga 'di ba sinabi na huwag masyadong maging magastos. Itong Ace of Pentacles naman ay patunay na yung mga dumarating sa yung challenges ay temporary. Pero yung kapalit nito nung pagtitiis mo ay pangmatagalan naman na tagumpay, lalong-lalo na sa financial. Matutugunan yung pangangailangan mo. Sa umpisa lang mahirap kasi kailangan mong magtiis para maging financially stable. Pero worth it naman. Para sa ilan na nasa relationship, nagkakaroon ng challenges ang relasyon nyo ng person mo. At ito yung tamang panahon para sa clarity at saka yung peace of mind. Kailangan ng mga positive changes para mas lalong tumibay yung relasyon nyo ng person mo. Importante yung pangunawa sa relationship. Kung nakikita mo na yung person mo na humuhupa na yung galit niya, sabayan mo na. Kahit na mahirap itong gawin para sa'yo, pero kung hindi mo ito magagawa, magiging unhappy yung relationship nyo at saka magkakaroon ng pagsisisi. The Empress, the Wheel of Fortune in reverse, the High Priestess in reverse. May mga positivity, growth na mangyayari sa buhay mo pero kailangan mo ring suriin yung mga umuulit na situation na hindi na kailangan sa chapter ng buhay mo or bagong sisimulan. At saka meron mang delay na situation ay magiging happy ka pa rin sa outcome ng buhay mo. At saka mas pipiliin mo na kung ano yung sitwasyon or yung mga bagay na makakapagpasaya sa iyo. Marami ka ring sikretong malalaman o matututunan sa mga pinagdaraanan mo. May mga ilang person din na mas pipiliin na maging single or single parent. Para sa ilan, ang advice ng cards para sa health, may pregnancy na pinapakita. May posibilidad na hindi mo ito mararamdaman agad. At saka, nakadalawang cards ka na kahit ginagawa mo na ito, ipagpatuloy mo pa rin na makontrol ang emosyon. Huwag ding gawin na yung pagkain o kaya inumin ang magiging solusyon sa problems mo kasi makakasama sa kalusugan mo. At lalo na kung patungkol sa kalusugan mo, huwag kang mahiyang magtanong o magkaroon ng second opinion. Para sa ilang single, nakadalawang cards ka na merong potential person na magkakagusto sa iyo. Gustong makarelasyon ka, pero ikaw yung hindi ready. Kumbaga, may hirapan yung potential person na makamit yung matamis mong oo. Ang ilan na nasa relationship, yung person mo, nalaman mo na meron siyang sikreto or meron siyang ibang karelasyon. Gusto mo nang makawala sa relationship nyo pero hindi mo ito magawa sa ngayon. Itong Ace of Wands, pangatlong cards na ito na gusto mo talagang maging single or ang ilan sa inyo single ka na. Kasi ang tingin mo, ito yung mas magkakaroon ka ng freedom at saka maraming oportunidad na tingin mong kaya mong harapin ng mag-isa.
At ituloy ko na para sa ilan na nasa relationship, kaya ang ilan sa inyo gusto mong maging single na lang. Kasi nga, nawala na yung spark sa relasyon nyo ng person mo at tingin mo, may hirapan kang ayusin ito. Itong King of Pentacles, piliin mo man na magkaroon ng karelasyon o kaya maging single ka man, mas swerte ka sa career o kaya sa negosyo. Mas mapapalago mo yung financial sa sarili mong diskarte. Maging ready ka sa mga changes na darating sa buhay mo na positive at magpapatuloy.